Hi guys! Welcome to my vlog! Ako nga po pala si Yasa, isang registered nurse sa Pilipinas at isang registered nurse dito sa Saudi Arabia. Sa ngayon, andito po ako sa Saudi at ang purpose po ng vlog na ito ay para ma-share ko po sa inyong lahat ang aking nalalaman bilang isang nurse sa mga usaping pangkalusugan, pang mag-asawa at pagbubuntis. At kung bago kayo sa channel na ito, pwede nyo pong subscribe ang ating channel at pwede nyo din pong i-like ang ating page sa Facebook para masundan nyo po ako sa mga topic na pag-uusapan natin. Ang pag-uusapan natin ngayong araw na ito ay para pa rin po sa ating mga sising buntis. At ito ay kung safe nga bang kumain ng pinya ang isang buntis. Isa din po ba kayo mga sisi sa mga babaeng mahilig pong kumain ng pinya? At ngayon kayo ay buntis na ay nagdadalawang isip na kayo kung safe pa ba itong kainin ninyo? At nasabihan din ba kayo ng inyong mga kaibigan at kapitbahay na bawal daw kayong kumain ng pinya dahil nagiging sanhi daw ito na kayo'y makunan at mag-labor ng maaga? Kung ganoon ay samahan niyo po ako ngayong araw na ito at sabay-sabay nating alamin kung totoo nga bang bawal sa buntis ang pinya. Ngayong kayo ay buntis na, marahil ay marami na kayong mga naririnig na bawal para sa inyo. Maaring ang mga gusto ninyong gawin o kainin dati ay hindi mo na pwedeng gawin ngayon dahil walang ibang mahalaga para sa iyo ngayon kundi ang safety ni baby sa loob ng inyong tiyan. Nurse Yesa, bawal po ba talaga para sa buntis ang kumain ng pinya? Well, mga sisi, ang sagot sa tanong na yan ay depende po sa inyo matapos nyo pong mapanood ang ating vlog ngayong araw na ito. Maraming mga paniniwala ang naglalabasan. Kasama sa mga paniniwala na ito ay ang bawal daw kumain ng pinya ang isang buntis dahil pwede daw itong maging dahilan na makunan ng isang buntis. Ngunit ito po ay paniniwala lamang dahil ang totoo ay pwede pa rin namang kumain ng pinya ang isang buntis. Sa ngayon ay wala pa pong scientific evidence na magsusupport na mapanganib nga ang pinya sa buntis. Nurse Yesa, may mga vitamins po bang pwede makuha ang isang buntis sa pagkain ng pinya? Ang pinya ay pwedeng kainin ng isang buntis in moderation. Nakakatulong ito dahil meron ito mga vitamins gaya ng mga sumusunod. Una, ang pinya ay mayaman sa antioxidants gaya ng vitamin C, which can help reduce inflammation during pregnancy. This can help both the mother and the baby to stay healthy throughout the pregnancy. Pangalawa, ang pinya ay isang magandang source din ng folate. Recommended para sa isang buntis ang magkaroon ng at least 600 microgram ng folate bawat araw para masuportahan si baby. Ang isang cup ng pinya ay mayroong nearly 30 microgram ng folate, which is malaking tulong para sa isang buntis. Nurse Yesa, ano po ba ang mga benefits ng pagkain ng pinya ng isang buntis? Una, it boosts immunity. Ang pinya ay mayaman sa vitamin C. Ang isang cup ng pinya ay mayroong 80 to 85 mg ng vitamin C, which is good during pregnancy. Ang vitamin C ay tumutulong na ma-boost ang immunity at repair and prevent cell damage. Nakakatulong din ang vitamin C para sa production ng collagen na isang structural protein na responsible para sa growth of baby skin, bones, tendons, and cartilage. Pangalawa, it keeps your bones healthy. Ang pinya ay mayroong manganese na nagpo-promote ng bone health and prevents the risk of osteoporosis. Pangatlo, it regulates the functioning of the nervous system. Ang pinya ay mayroong vitamin B1 or thiamine, which regulates the functioning of the heart and the nervous system. Pang-apat, it increases the production of the red blood cells. Ang pinya ay mayroong vitamin B6 na nagpo-promote ng production ng red blood cells na nakakatulong maiwasan ang anemia na sadyang common sa mga buntis. Ang pinya ay mayroong copper na mahalaga during the formation of the baby's heart. Panglima, it lowers blood pressure. The bromelain, which thins the blood, can help in lowering the high blood pressure.
Pang-6, it prevents water retention in the body. Pang-7, it helps in constipation and dehydration. Ang pinya ay mayaman sa fiber na nakakatulong para maiwasan ang constipation. Pang-8, it prevents congenital disabilities on the baby. Ang pinya ay mayroong folate na nakakatulong maiwasan ang mga birth defects of the brain and the spinal cord. Nurse Yesa, bakit po sinasabi nilang bawal daw po ang pinya sa isang buntis? Sinasabi nilang bawal daw po kumain ng pinya ang isang buntis dahil nagiging sanhi daw ito ng miscarriage o di kaya ay preterm labor. Ngunit ayon kay Dr. Nupur Gupta, isang Director of Obstetrics and Gynecology sa Fortes Memorial Research Institute, scientifically, there is no evidence yet that pineapple will lead to either abortion or early labor. Nurse Yesa, ano po ba ang risk ng pagkain ng maraming pinya ng isang buntis? Gaya ng lagi nating sinasabi, ang pagkain po ng sobra ay hindi na po maganda at nagbibigay ito ng risk gaya na lamang ng mga sumusunod. Una ay ang acid reflux. Ang pagkain ng maramihang pinya araw-araw ay nagiging dahilan ng acid reflux o heartburn ng isang buntis. Kaya kung kayo ay may problema sa acid reflux or heartburn ngayong kayo ay buntis, mas maigi ang pag-iwas dito. Pangalawa, it increases blood sugar. Ang pinya ay mayroong mataas na amount ng sugar, kaya hindi ito maganda sa mga buntis na mayroong gestational diabetes. Pangatlo, it increases body weight. Ang pinya ay mayroong high calorie content, kaya hindi ito recommended sa mga overweight na buntis. Pang-apat, it can cause diarrhea. Ang bromelain na nasa pinya ay maaring maging sanhi ng diarrhea if consumed in large quantities. Panglima ay ang allergic reactions. Ang pagkain ng pinya in large amount ay maaring mag-trigger sa allergic reactions gaya ng swelling, itching in the cheeks and lips. Nurse Yesa, ano po ba yung tinatawag nilang bromelain? Ang bromelain ay isang active enzyme na maaring mag-produce ng prostaglandin and help ripen the cervix. Ngunit ayon sa pag-aaral, ang bromelain na matatagpuan sa mismong pinya ay hindi kasing concentrated sa tinatawag nilang bromelain pills o supplements na nagiging dahilan ng early labor or miscarriage because of their ability to thin the blood and digest protein. Nurse Yesa, nagiging dahilan daw po ba ang pagkain ng pinya para makunan ng isang buntis? Ayon kay Dr. Rana Conway ng What to Eat When You're Pregnant, it would take the equivalent between 7 to 10 fresh pineapples to consume enough bromelain to have a noticeable effect. So, ibig sabihin, a moderate consumption of pineapple won't harm your baby. Nurse Yesa, totoo po bang ang pag-inom o pagkain ng pineapple ay nakakatulong mag-induce ng labor? Marahil ay narinig na ninyo ang mga sinasabi ng iba na nakakatulong daw ang pagkain o pag-inom ng pineapple para makapag-induce ng labor. Ngunit, sadly, wala pa po talagang matibay na pag-aaral na nagpo-prove ng claim na yan. Ngunit, madami na din po akong narinig at nabasa ang mga success stories na naging effective daw po sa kanila ang pagkain at pag-inom ng pineapple para ma-induce ang kanilang labor. Well, for me mga sisi, kung kabuuanan naman na ninyo at naghihintay na lang kayo na mag-labor, ay siguro okay lang naman po na subukan ninyo ito, pero provided na alam po ito ng inyong doktor at aprobado ng inyong doktor ang pagtatry nito ninyo. Lastly mga sisi, ang pagkain po ng pinya habang kayo ay buntis ay choice pa rin po ninyo. Ngunit paalala lang po, kapag kayo po ay kakain ng pinya, ay siguraduhin po ninyo in moderation lang po lamang para maiwasan po ang anumang risk na pwedeng mangyari sa inyo at kay baby. And of course, kung gusto po talaga ninyong makasigurado kung safe nga ba ang pinya para sa inyo, ay mas mabuti pong itanong niyo po ito sa inyong doktor kung i-allow niya po ba kayong kumain ng pinya o hindi. Well, mga sisi, kung kayo po ay buntis, ay pwede nyo pong bisitahin ang ating playlist dito sa ating channel. May mga playlist po tayo ng first trimester, second trimester, at third trimester. Bisitahin nyo po ito at baka po makatulong sa inyo ang mga videos doon. At yun na nga po guys, sana po ay may natutunan kayo sa ating topic ngayong araw na ito. At kung may gusto kayong topic na gusto ninyong pag-usapan natin, ay comment nyo lang po sa baba at nang magawan po natin ng vlog. At
i-like nyo po ang video na ito at i-subscribe nyo na din po ang ating channel para updated kayo every time may bago tayong video. At may page din po tayo sa Facebook na pwede ninyong i-follow at meron din po tayong Instagram na pwede din po ninyong i-follow at masaya po ako na maging part po kayo ng ating Nurse Yesa Fam. So again, thank you guys for watching and have a nice day.